Sabi po ng mga bisita ko, huwag na daw po ako magsalita on air. Sabi nila kami na lang daw po mag-usap-usap. Mga selfish tong mga to. Ba't kayo ganyan? Tinuruan ng magandang asal. Dahil dyan, batiin ko na magandang gabi daw pero magandang umaga na naman talaga si Margaret Manalastas sa Chico Locoys at Chicolets at sa idol namin si Chico Loco Group. Sawang-sawa sa pangalan ko ito. Agaraw at Cadena Family. Sabi ni Bricks, the King of Busted. Babati po ako sa family ko, Mama Endring ba? Endring? May at Bunso, si Ethel. Sa mga taga Dasma Molino at sa mga taga De Castro, Bacoor, Cavite. Bacoor City. Babati na rin sa mga friends ko, Kenneth Lomboy at Casey Tin, Luigi Mark, Kusi, Andre, Insan, Ian Villanueva. Sa Villanueva family and Sotejo family. This is from Lairly. Tama ba? Girly. Girly, Samson and Sammy Soteo. Advance happy 55th month sa daw sa atin. Sus. Pwede ba ha? Hugs 9. Mag 5 years na tayo. Love, wow, mag 5 years na sila. Hanggang dyan na lang kayo. Hoy, wag na kayong kontrabida. Kailangan sinusuportahan yung mga ganyan, nagmamahalan. Hello po kina Tito Eric, Tita Rob. Ano ba? Faye, Mick, Josh, ano to, Manoy? Manoy! Tita Early. Diba, Manoy, pag sa Bicol, yan ay paggalang, no? Sa Kuya Manoy. Nanay, ano to, Fari? Kanino ba to? Fariha? Farina? Farina Sita, ba? Lana, ano naman eh. Tita Eden, Tito Dennis, hello kina Sir Burns, Sir Edwin, paring Romy ba to? Miss Rome, Miss Kenneth, paring Donald, Rosie, Mark, Casey, and Sir Jerry of Federal Land. Sabi ni Bossing Rocco. Rokong to. Hello po sa inyo. Magandang umaga. 2:10 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Teka lang. So, mga nag-text sa akin. Batiin ko lang, lagi mga nakikinig mga taga Manulife Business Processing Services sa Canada Claims na sina Hazel, Cheryl, Sheila, Alvin, Reese, Ace, ang, Panginoo, Yani, James, Joy, Sanj, Madge, at Eliza. Pakibati din ang mga taga-IT department. Ang aking asawa na si Vanessa Grace, Nika, JC, Kang, Lola, Juris, at Yuki. Pakibati din ang happy birthday si John Alfred Mendoza. Salamat na madami, Monarch. Sabi ni Paolo. Ano pa nga ba? Hello po kila Amor, Dakasin at Alicia Andrada. Salamat po. Pabati sa pagmumukha ulit nila Michael and Shai Rumbawa. Thanks. Sabi ng from Mamang Pulis. Mamang Pulis! Mamang Pulis! Basahin to. Sabado na! Araw naman! Weekend na, no? Sana, kahapon pang weekend eh. Sana magamit natin ang araw na ito, no, Sabado, para magawa ang mga bagay na dapat nating gawin at the same time mga bagay na gusto nating gawin. Diba? Para haya-hayang buhay. No? Sa mga hindi magkakaroon ng tulog mamaya, isa na ako daw! Dahil may mga activity kayong gagawin. Ano? Sige, good luck sa inyo. Pag-pray natin ang isa't isa.
Sa mga nagpapabati, Maribel? Twitter.com/chicoloco_YesFM. Sabi ni Crisel21, pakibati naman po, Chris B, Jennifer at Luz, Heart, dito po kami sa Ortigas. Love you, Checo. Muahads! Nalala ko tuloy yung naging caller ko one time, no? Sa Ortigas, nagtatrabaho siya sa Ortigas. Bumaba, alam mo yun, bumaba siya ng bus. Sa bus pa lang, tumatawag na siya, no? Nag-usap kami habang siya nasa bus. Hanggang sa nakababa na siya ng bus, pakit na siya dun sa kumpanya niya, di ba? Ang tagal namin nag-usap. At nagawa niya makipag-usap. Nasa bus. Naririnig ko yung biglang may humarurot na bus. Oy, tabi! Oy, mag-ingat ha. Nakakapanglumo, no? Na marinig yung may mga na-aksidente, no? Parang kailan lang may nakita akong sa balita at saka sa social media, di ba, yung kotse na define yupe, no? Yun talaga yun eh, no? At hindi ko alam, hindi ko ma-confirm ngayon, pero ang balita ay hindi naman, buti wala yatang na-dead, no? Walang, yung driver ay okay naman, pero kung makita mo yung kotse, ay hindi ko alam kung parang pwede pala yun. Kasi yuping. Pabati po, Octav Solis, pati kay Crush, Kobe Martir. Thank you. Sabi ni Octavio. Octavio? Is that you? Hey, Octavio! Magandang buhay, Chico at Papa Jack, dahil ang buhay ay parang continuation. Magbabasa pa ako, ayoko na nga. Ikiklik ko pa. Tamad. Hindi ko ikiklik. Bahala ka. Bakit ako magkikilik tapos maglalawid pa tapos Mabati naman po lahat ng BSME1A na nag-review para sa quiz sa Thermodynamics 1. Sabi ni Nose po. Papasa ba kayo? Anyway, 2:50 ng oras sa buong Pilipinas. Diyan na pala daw si Papa Jack. Sorry. I'm sorry, my love, kung ikaw ay nasaktan ko. Pag-ibig ko'y di magbabago. Gusto mo chicken? Tumigil ka lang. Asan? Meron ba kayo dyan? Meron ba kayo dyan? Ay, nako. Ay, nakita ko rin yan ha, yung binabanggit mo na UP sa EDSA. Mag-ingat, naku, mag-ingat tayong lahat. Sana, Chico, sa mga standard sedans, sa mga, yung mga kotse, no? Mhm. Sana ma-implement na yung bagong technology. Yung Bagong technology? Monocoque ang tawag nila. Yung buong kinalalagyan ng pasahero driver is one single unit. The entire car can crash, but that alone is boxed into itself with reinforced material. Oo nga, sana nga ganun, no? Ginagamit ito sa mga racing cars, Chico. Pero lightweight, ano? Yep. Ang galing, ano? May mga ganung bagay. Available lang sa mahaling mga sasakyan, eh. Pero nakita ko yung Chico, yung balita ko, it's a surgeon's car. Nice. Surgeon yung yung... Oo, yung mga ganyan, amazing yung mga ganun na ang lightweight pero napaka sturdy. Tama. He has to be considered as Chico, as space technology, pero ngayon. Ginagamit na rin, ano? Yup. Sa bagay. Wala naman, di ba? Oh. Yung, halimbawa, yung sobrang gaan na mamahaling bike, na pwede mong buhatin sa daliri mo lang. Carbon fiber yan, Chico. Pero, ang mahal-mahal. Anyway. Carbon Speaking fiber. of bike, gusto ko tuloy mag-bike. Gusto mo ba? Oo. Bigyan kita, bike mamaya. Pero may may... Bigyan mo ako? Oh, may timba sa likod. So, Pagkitindi akong binatog. Gusto ko yung may ano tawag doon? Yung may bell na, di ba? Tining. Yung, alam mo yung bike ng Alam mo ba kung ano yung ginagamit na binabating ko? Drum brake ng truck. Yung pinapatunog na yung pinakahulma ng drum brake ng truck, karamihan. Ting! Yung bakal na bakal. Ting! Na nagkakamali ako nung bata ako, akala ko ice cream. Tapos binatog pala, di ba yung... Alam mo yung... di ba? Though gusto ko naman din ng binatog, pero syempre inabangan mo kasi ice cream, di ba? Tapos binatog, no? Hello po sa mga
nagtitinda ng binatog. And speaking of binatog, Papa Jack, di ba, ngayon ang binatog nasa mall na. Social nga, di ba? Nasa mall na. Dati, ano lang yan, doon lang yan sa nagtitinda eh. No? Ting, 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 ting. At hello po sa lahat ng mga pangalan ay Bina, so Binatog. Binatog. Ganun tayo, di ba? Tutoksoy na, Binatog. Bina! Binatog! Wala may itokso ka lang. Maituloy mo lang eh. Pero speaking of binatog, yung mga bike, ewan ko kung sa inyo o sa ibang lugar, malalaki yung bike na gamit ng nagtitinda ng binatog sa amin. Ay. Hindi ko lang kung, oo nga no, na-realize ko lang ngayon. Hindi siya yung ordinaryong bike na mataas siya eh. Depende siya sa lugar kasi. Siguro para sa timba, no? May timba. Hindi. Baka kasi na nauso, ano. Halimbawa, pag nagpunta ka ng bandang Navotas, Chico, ang mga pedicab dyan, Caloocan ay matataas. Sa Antipolo, ang tricycle, ano? Uplift. Di ba kasi akyat baba, Chico, kailangan nila yun, di ba? Para sa pero ang astig, ano? Play of, yung ano tawag nito, yung shocks? Shocks. Sa Caloocan, kaya mataas naman yung mga pedicab nila kasi bahain. Oo nga, tama. Ano yan, depende sa lugar yan, sa pangangailangan. So, speaking of baha, dapat nga, alam mo, halos parang sa buong Pilipinas na eh, no? This is the new normal, ika nga. Alam mo yun, new normal na parang, ako personally, ayokong tanggapin. Ano? Parang sana may magawa pa. No? I'm hoping pa rin na, sana hindi siya, wag tayong dumating sa punto na kailangan nating tanggapin na this is the new normal. Sana hindi. Wala na yung ice caps, yung Chico, yung imbak natin ng yelo, di ba, sa magkabilang panig ng ating globo, ng ating mundo ay nag-diminish na, ano. Yung nagawang tunawin, Chico, yung nagawang tunawin ng civilization for 100 years, in the past 10 years, nagawa natin tunawin 3 times. So, ganun yung global warming, Chico. Tsaka, alam mo ba, na malaki ang tulong ng yelo, yung kabuuan ng ice natin, ice surface natin sa mundo, sa ating global warming. Kasi when the sun reflects to the earth, yung kanyang energy, ang yellow ay nagre-reflect back. So nabawas yung energy, yung init sa mundo. At yun ang gawain ng ice natin. More than anything, it reflects back yung init, no? Kasi 'di ba, alam mo naman yung greenhouse effect sa atin, 'di ba? Naluluto tayo. So ngayon dahil konti yung ice surface sa atin, Chico, wala magbabalik ng init palabas. Kaya sobrang no? Okay, next topic. Ayoko ng ganito. Kaya tapos, diba? Nagdi-deplete ang ozone layer. Ano ba naman yan? Minsan pinakausapan ko na yung ozone layer. Easy ka lang. Nag-reply? Hindi nga eh. Sabi pa naman sa akin, tsura mo. Sabi. Oo. Alam mo, Chico, Loob ko. Dahil hilig ko ito, when you watch, Chico, mga science shows, and you read about books, kasi, Chico, nowadays, konti na ang books, kasi pag naglimbag ka ng libro ngayon, sa panahon yan, especially about facts, details about science, the time na yan ay may pamahagi sa mga bibili, nag-iba na naman yung facts. So, hindi practically print eh. But sometimes we just read them. Nakakalungkot isipin na, sorry po di ba, na we are so focused on trying to discover what's out there, diba? Pero hindi natin discover kung anong pwede mag-save sa Earth. Kukunti, a big chunk of science is focused, mga kaibigan, outside the Earth. Well, yan ang observation ko. Hindi ba? Is it a way of, doon sa sinasabi mo yung ano yan? Preserving the Earth ba yun, sabi? Hindi ko yung naka-focus ngayon sa yung paghanap na ibang lugar. For example, Mars, di ba? Yung tinitignan kung, ibig sabihin, lilipat na tayo. Parang gano'n. Parang ako kinakabahan nga ako eh. And I don't think we can do that. I mean, I don't think in the near future, kung kaya natin gawin yan. Ako, wag sana. I mean, there's no atmospheric pressure outside. Chico, you have to have your own suit, everyone. Correct. Pero since ito na pag-uusapan, nung naalala nga kita nung isang beses na nga nanonood ako ng ganyan yung universe and multiverse yung or sa Facebook ko pala nakita to, yung what do you call that, yung Hubble telescope, may tawag, diba? If in-focus doon sa isang part, okay, doon sa sky na it seems walang blank lang.
Black lang. Tapos pinatagal doon, ano, so nagkaroon na siya ng enough time tsaka ng enough na light, no, para makabuo ng image. Doon sa part na yun na blanco, to that part that seems to be empty, ang dami palang laman pa. Of course. Diba, no? Ang dami palang laman. Tapos, pag i-zoom in, diba, marami palang galaxy. The most abundant, Chico, material in the universe is called dark matter. Dark matter. And according to science, the most abundant. Tapos, Di ba? Kaya mas marami ang kadiliman sa universe at hindi ito wala lang. It's actually a matter. It's called the dark matter. Tapos yung, di ba yung recently may mga discoveries na ano, ba't ba ito diba? Actually, yung isang planet na malayo na kahawig ng Earth. Parang gano'n, ano, Earth-like. yep. Marami na actually. Earth-ish. Marami nang na-discover lately. Earth-ish. Earthish. Tapos, yung ikinukumpara yung size ng Earth sa ibang mga planets na na-discover, no, na yung sun natin, in comparison doon sa kung ano man tawag doon sa star na yun, ang laki-laki nung sun na yun. Ang laki. Na ano ba? Sabi gatuldok. Yeah, marami na, Chico. Kaya lang so far, 'di ba, Earth lang ang habitable when it comes to the planets na considered within the Goldilocks zone. Alam mo yung Goldilocks Sabi zone? mamon doon. Hindi 'yon. Ano ba? Ang Goldilocks zone, Chico, it's the ito yung distance from the sun, 'di ba, na kung saan ang buhay ay possible. At ang Earth, Chico, ay 'di ba is smacked right in the center of the Goldilocks zone. We are very lucky. Ooh, so I don't know. No, humanity nowadays, we are so focused on answering the question: are we alone? Oo, Diba? doon Are we lagi, alone no? in the universe? I guess it's arrogant to say that we are alone. Correct, no? Diba? Tayo lang? Tayo lang ba? But, ano kung mahanap natin sila? Anong gagawin natin? Appear? Mag-hi. Diba? Sabi ni PJ, Kepler ata ang tawag nung katulad daw ng Earth. Kepler, oh ano. Ang laki ng Kepler. Nakita mo ba yung Kepler? Ang laki ng Kepler. Gusto kong makalapit sa Kepler. Sabi dito, dark energy po ang most abundant in the... No, it's the dark matter. Yung dark energy... Bahala kayo, doon ako sa ay, Kepler. hindi pa napapatunayan yan. Bahala kayo! Sa Kepler ako! Kepler! Chico, actually, na nakaraang linggo, nasa Trinoma ako, ano? Akala ko sa Kepler. Hindi. Ano? At wala lang, ang weird lang pakinggan ng bagay. Bawa, sobrang hilig mo sa ganitong mga subject. Tapos, ako wala ko makakwentuhan sa ganito. Kasi ito yung hilig ko talaga. Di ba? Pampangit naman kung nagpunta ka lang sa Jollibee tapos may kausapin ka. Alam mo ba yung dark matter? Matutulala. Bakit? Kumakain ako french fries dito eh. Tapos meron ako nakakwentuhan doon, Chico. Alam mo kung anong kanyang trabaho? She is a licensed chemist at yung kanyang boyfriend Uy, ay... interesting. Ang kanyang boyfriend, alam mo kung anong trabaho? Ano? Ang kanyang boyfriend ay physicist. Uy, bihira yung ganyan, ano? Imagine mo, naku, Gusto ko makipagkwentuhan sa mga ganyan. naupo talaga ako sa gilid nakipagkwentuhan ako. Diba? No? Astrophysicist. Sabi ko, totoo bang nahanap na ng tawang God particle? Wow. Diba? Hindi pa actually. The God particle. To complete the theory, which is called the theory of everything, the TOE. Theory of everything. It will explain everything. Diba na naniniwala tayo nag-exist. Ooh, amazing. Kulang yung kay Einstein. Kasi, sinabi ko naman kay Einstein, huwag mo nang ilabas yung mga computation kasi kulang. Okay, next topic. May caller ba tayo? Kuha tayong caller kay Richard. Kukuha mo tayong caller. Ay, hindi na ba? Mag-aalas 3 na kaya. Ay, may lakad ka pala. Mag-aalas 3 na kaya. Pero, sa bagay, pwede rin naman. Oo nga, no? Kuha tayong callers. Callers? Caller lang pala. Caller. Okay. Caller. Sabi dito ni Madet, from the universe of Trinoma. Ganyan daw kabilis yung, bakit ba? Ganyan yung topic namin. Uy, Chico, papajakin naman mo. may tatlong magkakaibigan na kay-stripes itong iingay nila. Alam ko sa kanan mo yan, ano? May uniform pa naman itong mga ito ng stripes. Yung Sa mga kanan mo yan.
Uy, si Tita G ay nakasubaybay. Sino? Tita G. Tita G? Oh, hello daw. Pakidedicate naman sa akin ng kantang Wind Beneath My Wings. Ay, opo. Total na play na namin. You ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. And I can fly high like an eagle. 'Cause you are the wind beneath my wings. Fly. Father. Gulo mo. Bakit ba? Meron tayong caller. Ayun eh. Ang pangalan niya ay si Sid. Pero ang basa ng pangalan niya ay Clyde. CYD. Anong basa rito, Chico? CYD. Seed. Side. Side. Seed. Di ko alam, ano ba't ganun? Baka- Hello? Hello po. Next caller na lang. Hirap pa sa pangalan mo. It po yan. Ha? Sid. Seed. Di ba? Ano yan? Nickname mo yan? Unique. Ano po, name ko po talaga sa birth certificate. Ang galing no, ang unique na pangalan mo. Kailan pa naman naging Sid ang CYD? Alam niyo po yung sa Side. PH. Sa? Sa PH. Yup. Ganun yung, hindi ba may Sid yun? Kinuha dun sa ano, sa... Sakto, no? Chemistry pinag-usapan. It's a... Hindi ko alam kung PH saan ito, di ba? Acidity level, no? Ano ba ito pinag-usapan natin dito? PH level. Ganun. Di ba? Parang ano lang yan. Lactacid. ganyan. Oh, yun, ganun po. level sa Kepler. Pero hindi po ano yun. Yan kinuha. Okay, next topic! Next topic! Next topic! Sabi sa inyo, mapapag-connect natin ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Hey! Magkaugnay ang lahat. Okay. Sorry, nadala lang ako ng emosyon. Kasi ito si Sid eh. Pero ang unique na pangalan mo, Sid. Oo. Diba? Kaya na pag CYD, parang Sydney, no? Pangit naman kung Sydney yun. Pero, di ba, ako natutuwa kasi malamang wala kang kapangalan or sobrang bihira magkaroon ka ng maliit na chance magkaroon ka ng kapangalan. No? Bihira nga lang. Ay, lalo ako, Chico. Pero bihira lang. Chico, lalo ako sa itong pangalan ko. Ang hirap magkaroon ng katunog. Kaya nga eh, Jan. Jan. Wala katulad mo. Wow! Wow, wala masyado. Lalo ka na yung first name mo. Mark. Ano ba? Unique. Kaya nga hindi ko ginagamit. Very unique. Ayoko talagang gamitin. Si Sid, no? Ang galing-galing. Sid lang, tapos apelido na. Hindi, meron pang kasunod. Ang kasunod ay ni. Hindi. Kasunod, Sid. Secret na lang po. Kasunod o Yung mga una? kilala ko Baka eh. naman sa unahan. Placid. Dragon, Sid. Yan ang Captain ring Sid. aming talk na dati. Captain Sid. Butong pakwan ka pala eh. Oy masarap kaya yun. Nano, 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 nano. Nano. Taste it. It's delicious. Ang sasaya nyo. Thank you. Sana kasama ka namin sa masaya, di ba? Sana masaya ka din. Hindi ka ba masaya? Masaya. Siyempre, birthday ko eh. Uy, wow! Happy birthday! Wala kang ticket. Feb 7. Uy, happy birthday, dude. Talaga, ilang taon ka na? 27. Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang pulutan! Sa'yo ang inuman! Sa'yo na lahat! Sa akin na lahat. Ganun. Wala kaming dadalhin! Mabuburaot lang kami! Happy, happy! Tasty! Alright, damn na lang! Ano regalo nyo? Sa'yo ang babae! Sa'yo ang lalaki! Ayoko na. Parang kayo lang ang sasaya. Brad! Hindi mo ako minatuwa. Papa May Jack. jowa ka ba ngayong darating na Valentine's Day? Meron. Okay ba ang relasyon ninyo? Okay naman. Talagang Wow. okay na okay. Matagal na kayo? 2 years. Ay, nag-kiss na kayo? Ba't ka tumatawa dyan? Oo naman. Normal na lang yun sa magkarelasyon.
Okay ka lang? Okay na okay. Nadadala lang ako na emosyon. Hindi kasi actually kaya ako tumawag yan rin ng ano ko. Manghihingi lang ng advice na Akala ko ba okay Sabay ka ng kayo? hingi. magandang Ako din manghingi. very unique na pangregalo, pang surprise sa girlfriend ko. Ay! Lagyan mo ribbon yung ano. Yung kakaiba talaga kasi nauubusan na ako wala na akong Ay, kahit sige, idea. sige. Pati di mo siya regaluhan ng isang garapong langib. Huwag naman O kaya, yung ko. i-surprise mo. I-surprise mo. Pag susunduin mo siya, sakay ka ng bulldozer. Lumabas ka dyan! Pag hindi ka gigit. Tignan ko lang kung di siya ma-surprise, di ba? Ewan ko malamang baka maghiwalay na kami niyan. Uy, hindi! Regalo mo siya ng kapayapaan. Richard? She was about to see. Kuya? Papa Jack. Ako si Sid eh. Diba, ano nga bang tinawag mo sa amin? Ba patatagin yung relasyon ninyo? Kung okay naman kayo, wag ka na magtanong. Tuloy mo lang kung anong okay sa inyo. Oo nga. Minsan, Kasi nagawa ko na yung mga bagay na Ay, Brad, alam mo, sa kanya, papasaya. overdoing things sometimes, it cause disaster. Yan! Okay naman kayo, Brad. Napatunayan mo naman, wag mo, hayaan mo mahalin kayo sa abot ng kakayanan mo lang bilang isang partner. Oo nga, tsaka dapat kung yung pangregalo matutuwa siya, for sure naman basta galing yan sa'yo, matutuwa yan. Ano? Diba? Lagyan mo, lagyan mo ng ribbon. It's my heart in the box. Okay nga po kami pero yung mother nga lang niya parang hindi pabor sa akin. Kasi ikaw, patago-tago ka dyan. Hindi po Kasi ikaw, inulit. Kasi ikaw ha, hindi mo sila ginigreet ng good morning at saka good evening at saka good afternoon. Nakapunta ka na ba sa bahay nila? Hindi pa po Yun kasi lang, paano mo malayo magugustuhan? nasa Ilocos. Oo, Ha? paano? Ano mo nalaman na ayaw sa'yo? Kasi nakapagkita kami nung October 22 po, ng 2012 kasama yung mother niya tsaka father niya dito sa Maynila. Brad, Namit ko na sila. ganito yan, ano? Kasi kung halimbawa, nagpunta sila ng Maynila para dalawin yung anak na nag-aaral, tama ba? Hindi po, kasama po siya, yung girlfriend ko. Kasi Pero nag-aaral ba anak niya dito? Yung girlfriend mo? hindi na po, graduate na. Nagtatrabaho? Nagtatrabaho doon sa sa Ilocos. Okay. Bali po kasi po namatay yung lolo ng girlfriend ko kaya pumunta sila dito sa Naman Manila. pala, Brad, wala naman palang nung time na yun. Siyempre, iba yung emosyon nila, may namatay eh. Oo nga. Diba? Huwag ka naman Pero importante na. nung mga 2013 ganun and 14, nagte-text yung mother niya Ang sabi? sabi, hiwalay mo na yung anak ko, sabi ganun. Ang habol mo lang kasi nurse siya. Kaya mo siya, Ano bang trabaho ni niligawan. Sid? Ano bang trabaho? Trabaho ko, freelance artist po. Anong klaseng artist? Portrait po, painting. Ganon. Oh, can you draw me? Wearing only may libag. Wearing only ribbon. Umabot pa nga sa point na yung sa text na pinagmumura pa ako tapos sabi pakulang Brad, raw ako mapaghiwalay raw kami. Imposibleng walang kinagalit. Ayoko maniwala. May kinagalit dyan. Hindi mo kinikwento Hindi sa ko alam Kasi ang ganito, ano ko lang ayaw talaga sa akin kasi Yes, stop! po. Okay, ganito, Ito yung hindi mangyayari sa programa. Hindi kayo maniniwala na one morning gumising sila at minura ka na lang basta nang walang kinagalit. Kalokohan yan. Alright? So may kinagalit yan. Mayroon kayong nagawa, dalawa ng jowa mo na kinainis ng magulang niya or ikaw sa magulang niya. Imposible kasi, Brad, na one morning bumangon yung kanyang nanay, di ba? At nag-text, minura ka na lang basta. Kalokohan yan. Yan totoo. May kinagalit yan. Meron wala? Kasi po Ayun. nagbura kasi sabi, ang ano ko lang po kasi po niya, maghiwalay na raw kami. Ang reply ko kasi,
God bless, yun lang po. Hindi, bakit kasi sinabi na maghiwalay kayo? Ano, Kasi ayaw niya. Hindi, Kasi anong pinanggalingan ng usapan? Habol ko raw nurse. Nurse kasi Anong yung pinanggalingan ng usapan? Anong kinainis nila? May pinanggalingan yan, Brad. Kasi hindi ko po kasi sinasagot yung tawag eh. O yun naman pala, di ba kita Kasi ano, galit? ibang number. Huwag ko raw sagutin, sabi ng girlfriend ko. O, kayong dalawa may kasalanan, ininis yung magulang. Kung di ba? Huwag kayo magtakang bakit ginalit niyo pala mga gulo. Kasi kasi yung mother niya, iba kasi may pagka... Yung ugali kasi hindi maganda. Kasi sa ibang tao. Gusto mo maniwala ako na totoo yan? Opo. Ay, hindi ko maniniwala, sorry. Okay lang po. Di ba? Gano'ng katagal na kayo ng jowa mo? 2 years po. Ilang beses mo na nakita nanay niya? 2. Who are you to tell me and to believe na ang nanay niya ay hindi magandang ugali? How can you judge her mom kung nakita mo lang ng 2 beses, tarantado ka? Base lang po sa mga text niya. Kasi mabait lang siya kapag sa personal, pero sa text hindi. Alam mo, dapat Ganun sa'yo naman talaga. yung sabi sa akin Brad, ng alam mo, girlfriend ko. ikaw yung tipo ng mamanugangin balang araw na magiging bastos sa biyanan. Real talk lang, Brad. Bakit po? Diba? Di ba kahit na benefit of the doubt na lang sa ugali ng nanay yan, Brad, ha? Siyempre, tinanggap ko na yun, kaya hindi ko naman po Brad, wala kang sinagot-sagot. pakialam kung tinanggap mo o hindi. Mas kailangan matanggap ka nila kaysa ikaw yung tumanggap sa kanila. Tandaan mo yan. They are not, di ba obliged, Brad, ikaw ang tanggapin nila. Ano, ikaw tumanggap sa kanila. Sila ang dapat tumanggap sa'yo. You are dreaming. Yung nga rin yung ano eh. Diba, Brad? Kasi ang dating nito, Chico, nakikipagtalo sa magulang ng jowa ito. Hindi po ako nakipagtalo, basta... But you have the reservation and the belief, Brad, na masama ang ugali ng nanay. Madaling sabi, kung yan ang paniniwala mo, mapaharap ka man sa nanay niya, maplastikin mo lang, kasi sa utak ko masama ugali. Nabuisit ako bigla. Ang saya na nung araw, Chico. Hindi po kasi po, tinatawad ka naman yun eh. Tsaka hindi ko pa siya paplastikin kung ano yung ano ko. Magpapakatotoo ko sa kanya. Nanay ito ng girlfriend mo, Brad, ha? Hindi ito tropa mo, ha? Opo. Di ba? Ang mga nanay, ang mga magulang ng tao mahal natin, meron silang karapatang umarte. And it's not their crime. It's not their, di ba? It's not their fault sa atin. Yang karapatan na yan, ay naipon nila yan bilang magulang. They have all the right, ito, di ba, to throw tantrums, Brad. And you are not in any position, di ba, para maapektuhan o umarte o sumamaan loob. Nanay yan ng girlfriend mo. May attitude ka, ha? Chico, ikaw muna. Papalamig lang ko ng ulo. Ha? Ano, ha? May blood si Papa Joe. Ano ka? Kulit ka kasi. Hindi mo laalagaan yung aso mo, no? Galit yung aso niyo. Sorry po, may dumating po kasi. Tsaka mag-reply ka, hindi mo nga ang sarcastic mo naman din kasi. Kasi po hindi po ako sumasagot sa... Hindi Bakit ka na registered yung number. Tsaka sabi rin ng girlfriend ko kaya yun ang ginawa ko. Sabihin ng girlfriend mo kumain ka na uod, gawin mo ba? Kung alam niyo pareho na ang tumatawag yung nanay, hindi mo kausaping maayos. Reply mo pang God bless. Alam mo, sarcastic nun. Diba? So, sino matutuwa? Wala naman. Yun lang kasi naisip ko. Kasi hindi ko naman... Tsaka wala, alam mo, kung 2 years na kayo, magtatanong ka paano okay naman kayo ngayon, well, siguro, okay kayo ngayon. Kayong dalawa ng girlfriend mo. Pero, hanggat hindi ka magiging okay doon sa nanay niya o sa pamilya niya, maniwala ka, kuya. Maghihiwalay din kayo. Hindi magiging okay ang relasyon ninyo.
problema. So, yun yung kailangan mong ayusin dyan sa part na yun. Kakausapin ko po yung mother niya. Siguro. I-try mo yung mother ko, kausap mo na masama pala ka ng nanay. Try mo nanay ko, kausapin mo ng ganyan. Ako gusto ko kautusin si Doña Grace. Try mo yung nanay ko, Brad. Namiss ko na siya. Pag nakaamoy yan ang bastos sa magulang, ewan ko lang kung di ka balatan ng nanay ko ng buhat. Di ba? Nakakalungkot, ito na naman tayo, in general, ang panahon ngayon, no? Wala tayong mga takot sa magulang. Chiko, alam mo nung lumalaki ako? Wala, di ba? Kasi dati walang para pag masama loob mo sa nanay mo, wala kang para mag-status sa Facebook mo, masama loob mo. May kasalanan ka, di ba? At napiko na magulang mo sa'yo dahil pala ulit-ulit, di ba? Gugulpi ka, hindi ka nang papatay na magulang, magugulpi ka ng nanay mo. Ako nagulpi ako, ilang beses ako nagulpi ng nanay ko, di ba? Pero naaalala ko, may lesson ito eh. Minsan masama loob mo kasi nagulpi ka. Di ba? Ako, nakakatuwa, Chico, na na-instill ang takot sa akin, di ba? Na hindi naman kailangan gulpihin ka, no? Hindi ko alam kung tama, no? Pero ako, Chico, nagpapasalamat ako na gano'n ang takot ko sa nanay ko. Na may mga pagkakataon na kahit tama ka, hindi naman laging tama magulang eh. Di ba? Hindi ka laging tama yan. But just because magulang sila, wag kang sumagot kahit tama ka. Huwag mapasama yung loob nila sa abot na makakaya mo. Sa mga anak na pala sagot sa magulang, mga tarantado kayo. Di ba? Ganito ka kapal ang pagmumukha. Sid, bad trip ka, Brad. Bastos ka. You have the guts and the audacity to tag the mother of your girlfriend na masamang ugali. How dare you? Kilala mo ba siya? Personal? Hindi po. O hindi, di ba? Ang bastos mo, di ba? No, sorry po. Di ba, Brad? Kung ako yung magulang, hindi kita tatanggapin, loko. Alam mo, Brad, buti hindi kita katabi. Paano ka umabot sa conclusion ang sama ng ugali? Ay, Sorry po, Bajak, nandidit na ako. Dapat lang, Brad. Magulang ng girlfriend mo, ganyan mo ka, no? diba? Tsaka, bigla ko lang naisip, no, kung yung conclusion mo ay, hindi ko alam kung ito galing din sa girlfriend mo at pinaniniwalaan mo na lang. Hindi, kung ganun pala, kinukonsinti mo yung girlfriend mo na maging mali, di ba? Ako. You're too sure of yourself, Sid. And I want you to remember this, Sid. Po. There is a thin line between arrogance and confidence. May silang pagitan yan. You overdo confidence, you are arrogant. And right now, you are more than arrogant. You are even worse than that. Brad, wag mong bigyan ng kahit katiting na karapatan ng sarili mo ng karapatan na sumagot o sumalab sa magulang ng girlfriend mo. Girlfriend mo pa lang yan. Balang araw magiging magulang ka, Brad. Pag ang anak mo nagkaroon ng jowa, kahit na mali ka at tama yun, Brad, hindi mo gugusto, magmukha kang tanga sa harap niya. And you are never gonna apologize, right? Opo. You will just keep quiet. Bilang magulang, naipon mo na yan bilang karapatan mo, tanga. Buti hindi kita katabi, Brad. Sasampalin kita ng pinyang Sorry nakalaka. po. Babakating ko sa noo mo yan. Gago ka, ha? Kayo ng girlfriend, bastos kayong dalawa. Amin, ulo ko, Brad, ha? Sa lahat ng mga anak na walang niya, lapitan nyo ako, sasampalin ko kayo ng pinya sa mukha. Amin, ulo ko. Alam mo, Chico, yun ang hindi ko ginawa. Masama yung loob ng nanay ko. Minsan ko lang inaway nanay ko at alam mo kung anong dahilan? Ang laki ng problema niya, nahiya magsabi sa akin. Because I wanted to take good care of her. Nainis ako kasi meron ka palang dinadala, di ba? Andito ako, anak mo ko, masabihin mo sa akin. Nagalit ako nun, Chico, kasi ayaw ko siya nag-iisip. Yan ang sumpa ko sa buhay. Ngayon kahit paano kumikita ako, Chico, ang nanay ko dapat hindi na nag-aalala. Period. Balang araw, Brad, pag nabastos ka ng nakakabata sa'yo, you are going to remember na naging bastos ka din. Karma yan. At buti na lang, kuya, medyo, di ba, nagsusorry ka ngayon. Medyo natutuwa ako sa... Oo, inaamin ko naman yung mga pagkakamali ko. Bali ka na, hag na kita, mahigpit. Alam makakahinga ka? Nakakatakot ka pala. Actually, mas nakakatakot yung ginagawa. Actually. Mas nakakatakot yung eksena mo, kuya. Ulitin ko lang, kung ganyan ang ganyan, okay kayo ngayon, ngayon lang yan.
Hirap ka ng ganun. Hindi okay yung relasyon mo. No? Doon pa sa magulang pa mismo. No? Ay, magiging masalimuotang ano kayo, teleserye? At tingin ko naman pag umabot sa part na yun, ewan ko, ayaw naman kita i-judge, no? Hindi ka naman willing mahirapan siguro ng todo-todo para sa relasyon. I don't know, no? Nanguhula lang ako. Ay, nako. Anyway. Sorry talaga, hindi ko na ulitin. Huwag sa amin, Brad, dahil hindi kami magulang ng jowa mo. Sana Pero magawa mong... ibibigay namin sa yung karapatang pagkakataon ngayon na mag-sorry sa nanay ng girlfriend mo on air. Ano, Chico nga mo, Chico? Ano yun sabi ko? Sana? Sana... Wala, sana lang. Sana. May sinasabi ko. Kalimutan ko, sorry. Ayun, ang iniisip ko sana, no? Sana magawa mo yan ng paraan para mapalapit doon sa... Kasi kung okay naman pala kayo magjowa, eh. Tulungan niyo po ako, ano ba? Paano ba? Paano Well, po? the first step is what you just showed us, di ba? Yung humility. At least alam mo, di ba? Natutuwa ako sa'yo, di ba? Opo. Na marunong kang sorry po. Pero Brad, wala kang kasalanan sa amin. If anything, kami lang ang gumigising sa'yo dito. Opo. May pagkakataon ka ngayon na mag-sorry sa nanay. Totoo yan. Tsaka kung sana kung yung jowa mo, baka mamaya may another story na may tampo siya, may angking galit at siya mismo bilang anak hindi okay dun sa magulang niya. Sana ikaw bilang boyfriend, magawa mong maipalapit siya, diba? Sa magulang niya. Good point. Sana ganun. Anyway, kung yun naman pala, tama nga, we are now giving you the chance, no? Go ahead. Sa mother ng GF ko, sa mga nagawa ko, sorry po. Be specific, ano yung mga nagawa mo, ikinahihingi mo ng sorry ngayon? Isa, pag hindi ko sagot ng tawag niyo ng ilang beses po, kasi alam ko naman, marami kang sasabihin na masasakit sa akin, kaya umiiwas na lang po ako sa ganun. Kaya, kahit sa text po, hindi ko po sinasagot po. Sorry po talaga. Sinagot ko man, yun nga po yung nasabi ko Kanina lang, no? Kanina lang ba? Hindi po. Madulas ka, so guni-guni namin yan. Kanina. Kanina lang pala, teka ka. Kanina lang, no? Basta po, sorry po, di ko na ulitin yun. Matututo po akong rumespeto po sa inyo. Good. Tsaka po, inaamit ko naman po yung pagkakamali ko eh. Sana po bigyan niyo po ako ng chance na patunayan ko sa inyo na kaya ko pong buhayin yung anak niyo. Yun. Hindi naman yun ang